Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Eastern Visaya. Maupay nga aga. Happy midweek everyone. Good morning Eastern Visayas. Atipen pumida ito ni Yukahampang di estasyon DYES, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Para ito nato na Wednesday edition, hataramdan na Good Morning Eastern Visayas. Inuubdan kita naton tulong ang mga duha nga sister stations from Sogod, Southern Leyte, maupay nga aga, Kuya Jevic Epis, good morning Liwata RP Calbayog, kan ASM Jean Navilon. Sugad man kan Ma'am Eileen Diaz na PIA Northern Samar, good morning. Kapag natin didi Master Control Engineer Ray Victor RV De Dios, Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, pinagiton supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda para nato na taramdan na Good Morning EV, Wednesday edition May 7. Please bear with my voice ha. Kabarangay andam na baan nga tanan para hiton nati kahiranina nga eleksyon pinili ay 2025. All set na ano?
Okay man aton final testing and sealing. So far didihamon ha syudad dito na Borongan ngan Bugos nga probinsyahan sinirangan Samar ina Malampuson nagindumarang testing, final testing and sealing. 693 clustered precincts kami na Bugos nga probinsya hiton sinirangan Samar na syudad naman na Borongan Malampuson gihapon may 84 clustered precincts. So masasayda naton na iba pa nga mga probinsya kung ano ba adton naging resulta kakulop na final testing and sealing sugad man ang kahimtanghan panahon pasi orden habugos nga rehiyon 8. Oras nga 4 minutos na nakalabay halas 8 haga nga doani kita ha Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod, Southern Leyte. Pinagi ka na Kuya Jevic Epis, mga kaupdanan naton dida ha Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, dagang salamat o maupay nga aga. Ati Pen o sa mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. And maadjong buntag maupay nga aga usab diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Kang Sir Gina Bilon og sa atong kauban sa Philippine Information Agency sa Northern Samar, Ma'am Eileen Diaz. Og sa kinatibuk sa Eastern Visayas atong regional head nga si Rian Arinto, maadjong nga buntag. And sa kinatibuk gyud nga nagapaminaw karon og nagatanaw sa atong programang Good Morning Eastern Visayas. Update sa panahon din sa probinsya sa Southern Leyte. Dakong bahin sa probinsya ang nakasinatig yod og dili maayong kabuntagon gumikan kay wala nagpakita ang haring adlaw and gani diha nay pagtaligsik nga nahitabo ganina nga sayos sa buntag and sa kasamtangan dinhi sa lungsod sa Sugod. Inon wala may pagwan pero nakining pagtaligsik and baga gyud nga panganod sa kaunangan sa atong pahinumduman ang atong mga kaigsunan labi na katong magabiyahe pa paingon dinhi sa probinsya sa Southern Leyte nga always gyud kita magdala og payong, raincoat, guban pang proteksyon kay dakog tsansa nga makasinatig og uwan dinhi sa probinsya sa Southern Leyte. Gani kagahapon dito sa Dakbayan sa Maasin gabi na hinuon grabe gyud ang pag-uwan. So ingana gyud na nga ato nga pahinumdum sa mga kaigsuno nga dili kita magkumpiyansa kay naa man lagi kining daotang panahon karong panahona. And hopefully muarindot ng ta ang atong panahon labi na kay 5 na lang kaadlaw no ato na gyud nga butaran ato nang pilion ang ato nga mga gustong kandidato nga mo serbisyo sa nagkalilain nato nga mga lugar kay election naman karong Lunes, Mayo 12. And with regard sa election Ati Pen, ang Commission on Election kon COMELEC Southern Leyte nagpasabot nga nagbalampuson ang gipahigayon nga final testing og sealing sa mga automated counting machine kon ACM nga gipahigayon kagahapon. And sa tibok Southern Leyte sa duha ka distrito ana gyud sa 600 ka mga clustered precinct for District 1 nga gilangkuban sa Dakbayan sa Maasin, Macrohon, Padre Burgos, Limasawa, Malitbog, apil ang Tomas Opos og lungsod sa Buntok ana sa 270 ka mga clustered precinct. Samtang para sa 2nd District din sa Southern Leyte, Sugod, Libagon, and Pacific and Panaon area ana sa 330 ka mga clustered precinct. And so far, wala may mga dagkogyod ng mga problema ang na-encounter during sa gipahigayon nga final testing og sealing and malaumon ang Commission on Election nga gipanguluhan ni Attorney Antonio Gulay ang atong election supervisor sa Southern Leyte nga same pod ang mahitabo unta sa actual nga adlaw sa Pinilay. Pero giklaro pod sa Commission on Election labi na ni Attorney Gulay nga in kunin kaso aduna gani mga abirya ginagmay naaman pod naka-standby ang taga COMELEC apil na ang uban pa nga mga electoral boards o nga mga poll watchers or poll workers no nga motabang kay na may naka-assign ana nga motabang kung adunay problema sa ACM or sa uban pa nga mga election related labi na sa during gyud sa PDI karong adlaw nga Lunes. And sa ato usab nga nasayran ang Southern Leyte Police Provincial Office apil usab ang Philippine Army naka-deploy na dinhi sa probinsya Southern Leyte sa nagkalain nga mga lungsod para mutabang para masiguro ang kahapsay o kalinaw sa umaabot
nga pinilay. And di kahadlukan sa ato nga mga kaigsunan no kay bisan og naa na gyud sa nagkadaiya nga mga cluster precincts, sa nagkadaiya nga mga polling center, ang ato nga mga ACM is naa gyud ang mga barangay tanod, uban pa nga mga ang atong otoridad, uban pa nga mga barangay official, uban pa nga mga stakeholder na naka-standby na, nakatutok gyud gibantayan ang ato nga mga cluster precinct para masiguro nga walay problema sa umaabot nga piniliay karon nga Lunes. And sa lain pang update din sa probinsya sa Southern Leyte, nanawagan karon ang Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter kon PRC Southern Leyte sa tanang mga katawhan nga gustong mo donate og dugo. Pwede ka mo bisita sa Red Cross Southern Leyte karong adlaw nga Biyernes, Mayo 9 kay aduna sila pagimuon nga blood donation kay giklaro pod sa taga sa PRC nga importante gyud nga adunay naka-standby nga mga dugo sa nakadiya nga mga blood bank dinhi sa Southern Leyte para dali ra makahatag labi na sa mga kaigsunato nga nanginahanglan. So importante gyud nga naata kanunay ana labi na karong mga panahon na kay ubay-ubay gihapon or adana gyud mga tong kaigsunan nga nanginahanglan sa naasoy nga dugo. And update di sa Suleco no, ang Suleco nagpasabot nga karong adlaw adunay pagkapaong sa kuryente sa Isla sa Limasawa, sa Intiro gyud Isla sa Limasawa alas 7 sa buntag hangtod kini alas 5 sa hapon. Matud pa sa Suleco, ang rason ini mao ang pag-trim sa mga kahoy, adunay clearing of vegetation sa mga distribution lines diha sa Isla sa Limasawa, agi usab kini og preparasyon para sa pinilay karong nga Lunes kay para masiguro yun sa Suleco nga walay interruption usab sa kuryente sa umaabot nga piniliayan. Dili lang sa Isla sa Limasawa ang pagpahigayon nila nining mga clearing operation sa Intiro nga giserbisyuhan sa Suleco, padayon man pod ongoing ang ilang pagsiguro nga walay problema sa atong nga linya sa kuryente para gyud sigurado nga adunay kuryente sa adlaw nga Lunes para walay or para magmalampuson ang atong piniliay. Oras nato alas 8:11 na sa buntag og ani ang mga pipila ka mga headlines dinhi sa probinsya sa Southern Leyte. RSU Buntok nagpasabot sa schedule sa operation na tuli sa lungsod. International Dance Month formal na nga gisaulog sa lungsod sa San Juan. Mga tinunan sa Southern Leyte State University Maasin City Campus gipailawom sa Mental Health Awareness Seminar ug final testing og sealing sa probinsya sa Southern Leyte sa mga automated counting machine para gamiton sa umabot nga eleksyon karong Lunes nagmalampuson. So atagi ang detalye sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko sugod para karong adlaw nga Miyerkules. And sa mga station manager Sir Dindo Alaras sa tong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control Kuya Rito Cabales and sa wan pang nga mga kauban nato dinhi sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko sugod kini ang inyong makauban Jevic Epis. Once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Back to you, Ate Pen. Thank you. Dagang salamat, Kuya Jevic Epis. Padunta naman ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Good morning, ASM Jean Navilon. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, maupay nga aga sa imo kasamang Pen. Ngan sugad man sa bugos nga staff and management sa DYES Radio Pilipinas Borongan sa pagdumar ni SM Ruth Abunda. Ngan sugad man kan kauban Jevic dida sa sugod Radio Pilipinas sugod Southern Leyte sa tanan dida staff and management sa amon sister station DYESL sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Ngan amon ka PCO si Ma'am Eileen Diaz ng PIA Northern Samar. Good morning sa iyo. Dito sa siyudad sa Calbayog, kaupod ko sa control si BOS Louis J. Halalon, ngan si Ezra Taro, ngan ang hulagwayan na sa siyudad sa Calbayog,
maadlaw basta temprano sa naaga. Ano? Pero pag uruod to, pagkakulop, na tago na ang haring adlaw tungod kay nagtirirok na naman ang mga dampog sa itong sa amon Perumididi sa siyudad sa Galbayog. Ngan sa pas-i-orden mahimbyang man, waray mga untoward incidents, pero la sa itong mga panhitabo sa mga vehicular accidents. Sa itong una, ang price gas na gakamaya da disgrasya. Paghirot ka mo, no? Pag palit sa price gas, tingali itong di kang sa na-disgrasya dito sa barangay Inuragyaw, sigurado wagod niyo. Tingali mag-leak tungod kay nag-ulampag sa sigad. Sa konkretong dalan, nagkahuglog ini nga mga tangki sa price gas. Ngan ginsundan naman ini kakulop nga adlaw sa naman nga karga sa mga baboy adton nagamada pagbangga dito sa pampasayro nga bus dito sa barangay Concepcion, Gandara, Samar, kakulop nga adlaw. Amel salit pag hirot para sa itong mga motorista, mga nagbibiyahe sa 4 wheels ng mga sarakyan, ayaw ka mo pag-apura, pag-hirot sa niyo pag-maneho. Sa pagtaga-tubig, kita sa Galbayog Water Company, sarado sa Kulop, Kakurulpon, sa Pizza 9, anira opisina, biyernes nga adlaw tigang alauna san Kulop nga sa alas 5 san Kulop. Kay magakamaya sa system maintenance and company team building activity. Labot sa doon, waray mga pahibaro ang Galbayog Water Company nga may water interruption. Duro-diritso ang serbisyo sa tubig. Sa pagtaga-kuryente, may scheduled power interruption. Yan na nga Huwebes. Bali buwas ining adlaw. Tikang alas 6 naga nga dolas 10 san aga. Scheduled power interruption. Tungod ini sa energy session san bago nga 20 MVA Karayman substation feeders. Apektado nga mga lugar, mga barangays, along Kapuokan to Obrero, lagi pandayan nga do sa Gaisano, payahan to Dagum, J.D. Avilino Street, nga do sa hospital site, Pido to Kagboborak. Ngan sa Magsaysa Extension, nga do Narcisa, lagi pan Barangay Rawis ng Bagakay, Tubtub Karayman, Borabod nga Tumunbon, Santa Margarita. Feeder 6, Gandara, Matuginaw ng pagsanghan, lagi pan kagsumhi nga do sa Ilo, Santa Margarita. Feeder 2, Kapuokan Substation, amo ini and redesignated como Feeder 10, San Karayman Substation. Feeder 6, San Agustin Substation, and redesignated como Feeder 9, sa Karayman Substation, tingang Barangay Karayman nga do sa Nakubihla. Ang energization sa Karayman Substation ang mag-improve sa power reliability ngahan suporta sa mas sustainable nga distribusyon sa load tikang San Agustin ngahan Kapuokan Substation. Labot sa doon, nauray na iba nga power interruption. Oray scheduled power interruption sa Melco 1 sa ibang mga lugar. Parte naman sa mga igpapasa niyan nga mga balita sa Radio Pilipinas Galbayog sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Sa Phase 2, ginduduso ang karigon sa mga asosasyon sa Parauma sa Northern Samar. Si LUP ng zoning ordinance ang Galbayog aprobado na sa sangguniang panglunsod.
Online payment systems ing papatuman sa Kalbayog sa pagpirma sa MOA sa nga sa LGU ng Land Bank Kalbayog. Mass blood donation drive nakatalaan nga pagdumaraon sa tiarabot nga Mayo 9 sa San Jorge, Samar. Amon tuwatan mga headlines sa nagpapasa niyan nga mga balita ikang didi sa amon sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog. Balik sa imo, kasamang pen. Na mga salamat, Jean Navilon. Adi na naman Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Kadunta naman ito nagkahimtang sitwasyon. Dito naman Northern Samar. Pinagito na ito PIA Infocen from Northern Samar, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, maupay nga aga, Ma'am Eileen. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Ma'am Pen, Sir Jivic, and Sir Jen. Maupay nga aga sa aton mga mamaratingan mga viewers sa aton programa Good Morning, Eastern Visayas. Dili naman sa Katarman, madalumdom. Very good mapaso, so sanglit na naabay naabuyon ang aton panahon sa mga kahiwak so yan na san kadamo sa mga burhaton sa aton mga kandidato padayon pagyapon panbalay-balay pangampanya naabuyon ang panahon diri mapaso yan na kakulop among gihapon na tariti may mga tala nga pag-uran. So mo naman pag taga-kuryente, Ma'am Pen, pareho kita. Dili mo pa yato mga boses. Yes. Pag during nga daw mga trabaho, yan ang election coverage and monitoring. Excuse me. And North America naman, among gihapon padayon ang kipat-kipat, pero so far wala yan na sira scheduled power interruption. Labi na yan ang weekend todo manggugod ang preparasyon ngayon si Manager Tabilisma may sila ginhimo nga task force election 2025 kundi nag meeting sira nga nagpapasiguro nila nga reliable and uninterrupted and power supply before, during and after elections. Pero bisan nga ni kagabi pero ato nagipat-kipat gyapon ang kuryente, pero hopefully sa Lunes nga adlaw paniniguroon nira nga diri utod ang kuryente. So ang task force nagintindog nira mao magre-respond bisan mga power outages kung may mga complaints, magmo-monitor sa sitwasyon labi na sa mga voting centers magprepara sila sa comprehensive power monitoring reports para sa ilagihapon na pagbaton sa gin-require sa era sa National Electrification Administration. So ang ito niya aton maupay kunta kon diri sa election pero ngad sa kahasta kada adlaw paniguroon nga wala uninterrupted power sa aton mga dapit. So para naman sa naamon didi Kamurayaw, mamingaw pa. So far yan mamingaw amon didi kamutangan yan hinaunta liwat nga ngadto sa kaabot sa matapos ang election mamurayaw namon didi kahimtang labot lagi hapon bago pa ni Sergeant mga mayon gihapon mga vehicular accidents nga natatabo labi na sa gabi kabataan na nagdadrive sa mga scooter amugod ang problema naton diri manggod iton nawawara kaurugan mga minor de edad na aksidente ang mga sarakyan waray mga labi na mga scooter wara mga ilaw. So danay amo iton ang kausa sa mga vehicular accidents nga so far ekonomiya namon didi aktibo ang mga bangko nga mayon gindeklarar man ang Lunes sa naton election day gindeklarar nga non-working holiday sa era non-working holiday sa ibang ahensya pero kita working kita. Correct. While nagmo-monitor kita while we're monitoring and covering the election
national and local elections. So para naman sa namon ikaduha nga parte sa natong programa namon mga laray uluhan Philippine job fair nga ginpangunahan sa Doli paglaom sadton naghahanap trabaho nga na Philippine National Police Northern Samar Police Provincial Office naka full alert para sa mamurayaw nga hapsay nga pinili ay 2025 nga na mga eskwelahan na ginpindog sa DPWH First District Engineering Office makapaundong sa dekalidad nga pag-aradman. So amo lang na ito na behind Ma'am Pen sa ngaran gihapon sa akong regional head sa Philippine Information Agency sa Rayan Arento, ini si Eileen Alazon Diaz ng PIA Northern Samar. Back to you, Ma'am Pen. Na mga salamat, Ma'am Eileen Diaz from PIA Northern Samar. Good morning again, gadakan regional head ito na PIA, si Rian Arento. Bueno, balik kita nga niya Borongan, habugos nga sinirangan Samar. Pareho liwat didahan Northern Samar, diri good nakaka full blast hi Mr. Sun. Medyo madalumdum kami usahay inuuranhin na talala. Epekto ito na low pressure area. So dida ini Kalibo Aklan nga may da pa another low pressure area pero dito naman ini west of Iba Zambales. Amoy dito na nagpapatarutariti din aton habugos nga Visayas. Pagtaga kuryente, waray man nakasked nga power interruption. Salid ginalauman didahan i-restore nagsumati Attorney Butch nga sisiguro hiton isa melko nga talaga magin tuloy-tuloy iton daloy hiton kuryente hati arabot nga Lunes hiton election day. Tubig, waray man abiso ang Borongan Water District. Komunikasyon so far so good. Importante ito na komunikasyon kay labot lah iton Starlink nga gagamitin ito na pinili ay dako na mga yan iton gamit iton PesoNet. Dito ini ito na tayaw nga mga kabaranggayan. Hapag tagapasi orden didihamon, generally peaceful iton probinsya, iton sinirangan Samar. Adto na nagpaka-deploy. Adton 139 nga personnel. Sumalainikan Attorney Butch. Interview nakalabay nga adlaw Lunes. Gina-deploy starting Monday. Adton 139 PNP personnel nga magtatrabaho. Dida na hiton eleksyon nga ni nagtikang ini. Didahan final testing and sealing kakulup. Sumalakan Attorney Butch biyato ito na aton election supervisor, may da pa maabot around 50 personnel. Nga na may dagin establish nga quick reaction team kada bungto, tatauhan ini hiton AFP nga na PNP, nga na may adahin ni kapulisan kada polling center. So didihaamo na Eastern Samar iton voting centers na abutin 445 mga eskwelahan niniya. Ngan may pagisumpay naman hadton katatapos pa lang kakulup nga final testing and sealing malampuson nga dumara kakulup nga adlaw adton FTS han 693 nga automated counting machines para gihapon iniha na pareho nga kadamo ito na clustered precincts. So gintestingan ini kakulup adton na proseso han pagbutos tikang hadton initialization hadton ACM nga dahin pagbutos hin mga at least na pulo katawo. Iginbubutang naman ang balota nga dahan makina tapos giniimprenta ang election returns. So kahuman hini silyado ini ini nga mga makina abrihan nala ini hiton Lunes nga adlaw hiton election day. Samtang aton laan ay i-congratulate adton nahibulig hatap 10 dida inihan katatapos la anigan resulta kakilupalain kagabi April 2025 civil engineering licensure examination. So anamon examinee from Eastern Samar State University nahiupod dida hadton top 10. Congratulations Engineer Noel Justine Peliarda Lapada. Ang bugos nga eso nakaproducer
hin 41 nga bag-o nga mga civil engineers. So may da 40.29% nga institutional passing rate iton ESO, mas hitaas ini hadton national passing rate nga 29.21%. Antes natin nilatag aton mga dagkeng nga mga suma testihanon, aton anay acknowledge greet iton aton mga ka-live stream. Mopay nga morning Milvin Baliklik from Basay, Samar. Franz Navarrete Probe, good morning. Jen Golmatico, maupay nga aga, ngan iba pa, nga dalahiton ira tagsa nga panimalay. Oras nga 29 minutos na nakalabay alas 8 haaga, adina ka barangay adto na mga larayuluhan, hanadagke nga mga suma testihanon, pare na nga adlawhan na Miyerkules, Mayo 7. Pagsumiter han updated citizens charter han barangay LGU ha Anti-Red Tape Authority kon ARTA ginatratar hadton liga. Month-long celebrations na Farmers and Fisher Folks Month, opisyal nga gintikangan han DA Regional Office 8. Comelec Eastern Samar nakapagtalahin 359,570 registered voters para inihito na May 12, 2025 national ngan local elections. Sobra 200 nga pulis igen deploy han PRO8 haupat nga probinsya ha rehiyon maayuda ini pag-secure han 2025 midterm elections. Amin ni kabarangay adto na mga detalye mga larayuluhan han notisya tikang didiha Eastern Samar ngan sugad man adto ni bapa nga mga notisya tikang naman Hakalbayog, Southern Leyte nga Northern Samar dinila ato na taramdan. Good morning Eastern Visayas. Morning Eastern Visayas. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskohan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS Presidential Broadcast Service. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Uy, Mare, pare. Narinig niyo na ba yung latest? Baka may tumawag sa inyo at nanghihingi ng inyong personal o iba pang sensitibong impormasyon. Babaan mo agad ng phone.
Voice phishing yan. Baka gamitin yung information nyo para manloko ng iba o nakawan ka. Naku, huwag kayong paloloko. Laging maging alisto. I-report nyo agad sa complaint link sa website ng NTC or mag-email sa contratechscam@ntc.gov.ph o consumer@ntc.gov.ph. Pwede din itawag sa 1682, 24-hour consumer hotline yan ng NTC. O kaya sa 8920-4464, 8926-7722 at 8921-3251 mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Lunes hanggang Biyernes. Akala mo hindi traffic, no? Nag-post kasi yung pinsan ng kapitbahay nyo. Huwag agad maniwala sa nakalap ng tenga at mata. Gawing habit ang pagsunod sa mga opisyal na tanggapan at ahensya para sa susunod, hindi ka ma-fall sa maling akala. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Good morning, Eastern Visayas. 35 minutos na nakalabay halas 8 haga. Nabalik kita ha second hour hataramdan na Good Morning Eastern Visayas. Atipen na pumida lagi hap tigang di Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Bueno, ilatag ta na adto na mga detalye. Unahon nato na Radyo Pilipinas, Sogod, Southern Leyte with Kuya Jevi Kepis. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mayong buntag pag-usap ka nato talan og para sa mga balita dinhi sa probinsya sa Southern Leyte ato nahon mga tinun-an sa Southern Leyte State University, Maasin City Campus gipailam sa Mental Health Awareness Seminar. Para sa detalye na report ni Ms. Dalia Abiara Orit. Radyo Pilipinas report. Isa nga usa ka inisyatiba ang Southern Leyte State University kuna sa LSU Maasin City Campus nga nagtumong sa pagpakusog sa kahimsog sa panghuna-huna sa mga kabatan-unan. Niaging simana, usa ka seminar kalabot sa mental health awareness nga dunay temang Empowering Students for a Healthier Future ang gitambungan sa mga third year Bachelor of Public Administration o second year nga social work nga estudyante. Di pa siugda sa mga speakers nga ang pakigbisog sa kaugalingon, dili kahuyang kundi usa ka pagpamatuod sa kusog o pag-ilaisip usa ka tawo. Nasaran nga ang Maasin City mo ikaduhang adunay labing daghang kaso sa suicide sa tibok probinsya sa Southern Leyte. Usa ka maalarma nga kamatuoran nga nanginahanglan og diferensyado nga pagtagad. Tumong sa kalihukan mo ang may pakita sa mga kabataan ang kaisog sa pag-atubang sa mga nagkadaiyang hagit sa kinabuhi alang sa mas ligon nga kaugmaon sa mga tinun-an. Balita gikan sa SLSU Maasin City Campus para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang kayong salamat Ms. Dalia Abiara Orit sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Online payment system sigbabatuman sa Galbayog sa pagperma sa MOA sa butngasan LGU ngan Land Bank Galbayog sa detalye adian report ni Suset Pretensyo. Radyo Pilipinas report. Usa nga panibag-o nga pitad para sa pagpadukwag san serbisyo publiko ang ginhimo san gobyerno lokal san Calbayog, kaupod ang Land Bank of the Philippines Calbayog Branch
pinaagi sa pagperma ni Mayor Raymond Uy sa Memorandum of Agreement o MOA para sa online payment systems kasan Kulop Mayo 5 sa City Mayor's Office. Ang nasabi nga kasarabutan, intikang san paningkamot san lokal nga gobyerno nga imodernisar ang sistema san pagbayad san mga serbisyo sa syudad, labi na sa yana nga moderno nga panahon nga paspas ang pagbabago sa teknolohiya. Ginihingita nga pinaagi sa nasabi nga sistema magiging mas madagmit, mas convenient, ngan mas epektibo ang transaksyon san LGU. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Damo nga mga individual ang kumadto sa Katarman 1 Central School Covered Court pagpartisipar, pagbaton sa panawagan nga nanalinguha matagang tsansa sin pakatrabaho dida sa gini mga job fair ang ginpangunahan sa Department of Labor and Employment kasubong ang Public Employment Service Office sa Norte ng Samar sa nakalabayang semana. Ang job fair nagtutumuyo mabuligan at naghanap trabaho nga matagan sin lugar dida sa mga bakante nga pwesto nga ginahanap sa magkadro dilaing ahensya sa gobyerno pati na ang pribado nga sektor. Nasugad si Doli Provincial Head Engineer Primo Guarin sayo san ka na ginalauman ng katuyanan nga damo ang mabuligan nga mulupyo nga makatrabaho nga biri makawang ang ining oportunidad. Ang requirements sugad niya ginhanap sa employer inadepende sa kung nano nga posisyon yang klase ng trabaho nga ginhanap o ginkinahanglan sa kumpanya. Magkadulain ng klase nga trabaho ang ginhanap sugad sa branch manager, cashier, salesman, marketing professional, call center agents, mechanic, store manager nga iba pa. Damo nga pribado nga sektor ang nagpartisipar kaupo din Gaisano Grand Mall, Katarman Goldilocks, Honda Incorporated, Lawang Branch, JNT Express, Librefy IT Solutions, Pacific Aggregate Supplies, nga iba pa. Sa ika 123 Labor Day Job Fair dito sa Norte ng Samar, yaon 109 nga ginkinahanglan o abrido nga trabaho nga 105 ang ginkalawat nga aplikasyon. Sulod siniya ang 19 nga hard on the spot, 8 ang pwede mahal nga 47 ang kwalipikado. Ginpahinumdum ni Engineer Guarin ang mga kumpanya nga mag-hire nga magtatrabaho nga kinahanglan sumunod sa required minimum wage nga gin-imponer sa balaod. Back to you, Ma'am Pen. Thank you, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Samtang di naman Borongan, pag sumiter han updated citizens charter na barangay LGU Anti-Red Tape Authority kon ARTA gintratar han liga. Adan report niya Tisok Aberia. Radyo Pilipinas report. Pinangunahan ni ABC President Jenny Barbia doon pinagkaunay gindumarang ikinabulan nga liga ng mga barangay LNB Borongan City Chapter Meeting nga gimbuhat sa Sangguniang Panglungsod do SP Session Hall ang Syudad han Martes, Mayo 6. Tinutukan na sabi ng LNB meeting nga dadon guidelines ang pagsubmiter ang updated Citizens Charter para tuig 2025 ang Barangay Local Government Units BLGUs. Again pahinumdum ni ABC President Ibarbia nga Mayo 31, 2025 ato ni ginhatag nga deadline ng Anti-Red Tape Authority ARTA kapag submiter via online ang Citizens Charter ng Barangay LGU base ang ARTA Advisory Number 2025-009 Series of 2025 nga permado ni ARTA Director General Secretary Ernesto Perez. Ha Citizens Charter klaro nga iginpapakita nga iginpapahayag adton mga pamaagi ang kinkinahanglan nga oras ang pagproseso kon pira adton kabaraydan nga nan iba pa nga rekisitos kundi nagsiserbi ini nga giog referensya han publiko nga may transaksyon ha barangay. Gintartar liwat adton pagkamayadahin Barangay Information Management System na mga barangay han syudad ka partner adton information technology experts han Eastern Samar State University o ISU ha syudad han Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat at Isok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Final testing and sealing sa mga automated counting machine kung ACM nga gamiton karong Lunes sa adlaw sa eleksyon sa lungsod sa Ilolangan gipahigayon. Para sa detalya ng report ni Aljon Malo. Radyo Pilipinas report.
Agig pagsiguro sa kaandam, 5 kaadlaw sa dili pang piniliay, nagpahigayon ng Commission on Elections kon COMELEC sa Hinunangan Southern Leyte og final testing and sealing sa mga automated counting machine kon ACM. Gitaho nga uban sa mga miyembro sa Electoral Board, DepEd Supervising Official kon DESO Technical Support Staff ug poll watchers, gihimo ang pagsusi sa mga ACM sa 49 ka voting centers. Gisiguro sa mga kalihukan nga gikan sa initialization sa mga ECM ngadto sa panghugit sa balota ug hangtod sa pag-imprinta sa election returns sa operational ug walay kakulian ang naasoy nga mga makina. Ang ayang masayran nga gikonsidera ang hinunangan isip usas sa mga vote-rich city o municipality sa Southern Leyte nga dunay 22,008 ka registered voters. Balita gikan sa lungsod sa hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang ngayong salamat Aljon Malot sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. At Phase 2, gindudusoan karigon sa mga asosasyon sa mga paraguma sa Northern Samar sa detalye. Adiyan report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas, report. Para sa unang quarter sa tuig 2025, ginpangunahan sa SAAD program ano sa nga serye sa community organizing activities parag andam ang 13 nga farmer groups sa Northern Samar sa tama nga pag-ataman sa mga livelihood projects. Ungay sa mga nagpartisipar nga asosasyon ang bagong Sabang Vegetable Raisers Association, DAO Farmers Association, Magsasakang Masisipag ng Mapanas Association, Magtaon Farmers Association, Pio del Pilar Farmers Association, ngan Bagakay Farmers Association. Ungiliwat ang mga grupo San Destacado Farmers Association, Mungol-Bungol Farmers Association, Sabang Dos Rural Improvement Club, Samahan ng OFW para sa Agrikultura ng Allen, Victoria Vegetable Producers Association, Libertad Farmers and Fisher Fox Association, ngan Rosal Integrated Farmers Association. Sigon kan SAAD Provincial Coordinator Johanna Marohom nga nakatutok ang mga aktibidad sa pagpakusog sa relasyon ug pagpasamwak sa tama nga kinaadman sa mga parauma, parte sa market relationship, networking ug alliance building. Iyalawat ginpahayag ang mga training nga nagpaparig-on sa leadership skills ug teamwork. Ini nga mga training magseserbe nga giya para mabuligan ang mga parauma nga magkamay-ada kumpiyansa ug kasanayan sa paghimo desisyon ug para malampasan ang mga hagit sa mga proyekto sa bulig sa PLGU, MLGU ug mga barangay officials. Optimistiko ang PPMSO Northern Samar nga mag-uuswag ang mga parauma ug mapaparigon ang mga proyekto para sa sustainabilidad ug panmaihaan nga kalampusan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa nimo report, kaupod Charmaine. Samtang balik kita nga diha Eastern Samar, month-long celebration han Farmers and Fisher Folks Month, opisyal nga gintikangan han DA Regional Field Office 8. Ang detalya report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas, report. Ang Department of Agriculture Regional Field Office 8 ang opisyal nga gintikangan ang 2025 Farmers and Fisher Folks Month celebration adtong Lunes nga adlaw Mayo 5 tuig 2025. Ang bulanhan Mayon gindeklarar nga bulanhan mga parag-umang at parapangisda, hailaramhan Proclamation number 33 series of 1989. Usa mga gintagan doon ang sabing aktibidad inan paghurarag kanda Engineer Miguel Pedroso, Como Regional Farmer Director, ngan Mr. Marvin Batikin, Como Regional Fisher Fox Director. Din inatindiran inihan mga miyembro han Regional Management Committee, Farmers Cooperative and Association, kadiwa exhibitors, ngan mga empleyado ha Department of Agriculture. Engineer Pedroso ay naada na ikapat ka termino como Regional Farmer Director. Diin gintagan doon ito niya mga priority agenda ang masunod. Pagpagkusog ito ni industriya langka sa Eastern Visayas, climate change adaptation and mitigation, pagduson aquaculture, ngan pag-empower itong mga kabataan, kababainaan nga retirees,
PWDs ug iba pa nga mga marginalized sector nga mag-engage sa food production. Samtang gintagan doon naman haminsahe ni DA Regional Field Office 8 Regional Director Andrew Rodolfo Orais ato ning importansyahan pagkakaurusa han mga ahensyan gobyerno ngan private sectors hapagkabot hiton direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. nga mapahabub-an iton poverty incidence. Gintagan doon gihapon na nasabing aktibidad ang kadiwa ng Pangulo nga pinartisiparan hina 26 nga mga farmers association, cooperatives nga entrepreneurs nga nagpakita og nagbaligyahan ira mga gindadasig nga mga produkto. Ang selebrasyon ni nakaangkla ha tema makabagong magsasakat mangingisda, susi sa masaganang bagong Pilipinas. Impormasyon na hikay ipinaagi ang Department of Agriculture Regional Field Office 8. Para Bagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Dayan. Samtang balikan naton ang PIA Northern Samar, PNP ng NSPPO naka full alert para inisa na mamurayaw nga napsay nga piniliay 2025. Ang detalye adi report ni Ma'am Eileen Diaz. Radyo Pilipinas, report. Ginpailarom sa full alert ang tanan nga unit sa Northern Samar Police Provincial Office sa pag-andam para sa 2025 local and national elections sa Lunes nga adlaw Mayo 12 inibase sa direktiba ni PNP Chief Police General Coronel Francisco Marbel. Ginpangunahan ni Police Colonel Sonny Umingan and PNP Provincial Director ang pag-ihap o accounting ng paggundukto sa Police Information and Continuing Education sa mga personahe nga igbubutang kumudugang nga puwersa nga mabulig sa lokal nga pakpulisan para masiguruan kamurayaw, lusay nga malimpyo nga pinilaay sa maabot nga Mayo 12. Ang gintutunguyo sa deployment in para mapahalo ang presensya sa kapulisan dila sa komunidad, voting centers kan mga lugar nga ginkonsiderar election areas of concern. Nasugad ang namumuno sa PNP sa kanya mga tawo nga sa panahon nga isulot niyo ang uniform, dili iyo ngaran ang iyo gindadara, kundi nakatayaan institusyon nga iyo gintitindugan. Kaya sa mga personahe nga mali-deploy sa yan ang piniliay, tindugin niyo ang iyo trabaho sin may integridad ng responsibilidad. Sugad ni PNP PD Sonny Umingan. Saya na padayon ang ginbubuhat nga pakikoordinar sa PNP na daasan magkadrilain ahensya sa gobyerno sugad sa Comelec Puwersa Armada nga di ba pa para sin ka Manilang Puson sa pinilaay. Norte San Samar yaon 477 nga voting centers sugad sa Comelec 231 sini ang babantayan sa PNP ng 246 ang para naman sa Puwersa Armada sa Pilipinas 803rd Brigade. Back to you, Ma'am Pen. Mga salamat, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Southern Leyte State University kun SLSU misalmot sa paglusad sa uswag Eastern Visayas Consortium para sa detalya na report ni Roel Bugnos. Radyo Pilipinas, report. Mapasigarbuhon nga misalmot ang SLSU kung Southern Leyte State University sa official launching ug ceremonial memorandum of agreement signing sa uswag Eastern Visayas Consortium. Ang kalihukan nagtimaan sa usa ka mahinungdanong milestone sa hiniusang paningkamot sa pagpaligon sa innovation ecosystem sa rehiyon sa Eastern Visayas pinaagi sa Regional Startup Enabler Ecosystem Development kon RESEED program. Ang uswag Eastern Visayas Consortium nagtumong sa pagduso sa kabaguhan, pagpalambo sa malungtarong pagtubo o pagpaligon sa kapasidad sa rehiyon alang sa startup development pinaagi sa paghiusa sa mga akademikong institusyon, ahensya sa gobyerno, mga leader sa industriya o startup enablers. Nirepresenta sa tunghaan mao si Vice President for Research, Innovation and Extension Services, Dr. Francis R.C., nga nagapasiugda sa pasalig sa universidad sa regional development o innovation-driven nga partnerships. Ang maong seremonyas nagsilbi usab nga pasalig sa plataporma alang sa dialogo o estratehiko nga pagplano alang sa mga importanteng magdudula sa rehiyon. Balita gikan sa SLSU kung Southern Leyte State University para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat na Roel Bugnos sa mga report. Atong oras alas 8:53 na sa buntag. Good morning,
Eastern Visayas. Mass blood donation drive nakatalaan nga pagdumaraon sa tiarabot nga Mayo 9 dito sa San Jorge, Samar. Sa detalye din report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas report. Dito naman sa bungto sa San Jorge, Samar, sa padayon nga paningkamot para maparig-on ang serbisyo panlawas sa bungto, ang Rural Health Unit San Jorge magdudumara sa mass blood donation drive yan ang atiarabot nga Mayo 9, 2025 sa San Jorge Municipal Covered Court ngan magtitikang ini sa alas 9 san aga. Ginaaghat ang publiko nga kwalipikado para magdonar sa dugo. Ang mga angayan maging donor, mao ang mga lalaki o babae nga may edad 18 tubtob sa 65 anyos, may timba nga 50 kilos o lahos pa nga normal ang blood pressure. Kinahanglan liwat nga waray ginaabat nga sakit sa lawas sa adlaw sa donasyon. Para sa mga magdodonar, ginpapahinumdom sa RHU San Jorge ang mga masunod. Likayi ang pag-inom sa erimnon nga makahurubog sa gabi antes sa donasyon, siguraduhon nga may adasan 8 ka oras nga pagkaturog, ngan kinahanglan nga 3 ka bulan na ang naglabay, tikang san pinakabag-o nga pagdonar sa dugo. Ini nga aktibidad, inusa nga pamaagi sa komunidad para magbarublig ngan magpakita san malasakit san mga nanginginahanglan sa dugo. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Samtang mga eskwelahan nga tindog sa DPWH, Northern Samar 1st District Engineering Office, makakapaundong sandikalidad nga pag-aradman. Ang detalye report ni Ma'am Eileen Diaz. Radyo Pilipinas report. Duha nga building yaon tigtulong nga classrooms sa Dangkalan Integrated School ug Asaride Integrated School in gintindog nga natapos sa DPWH Northern Samar 1st District Engineering Office sa Bungto sa Bubon. Ginkarawat sin malipayon nga kasing-kasing ang mga nasabing struktura sa mga namumuno sa eskwelahan nga nasugad nga ira pagtitimang noon ngan pagmiminti na ron ang kaupay sa mga schoolrooms para magamit sin maiha nga panahon sa mga kabataan. Sa kadugangan durante sa pag-turnover, ang pamunuan sa DPWH na sugad ngan building nga gintindog sa gobyerno pinaagi sa irabuhatan hindi relyano nga istruktura kundi ini nagsasimbolo sin paglaom nga oportunidad ngan kunta ini makadukwag sa batanon nga pangisipan makagpatuman sa mga inop ngan makaghurma sa kauninahan sa kabataan. Ang building sa Dangkala Integrated School in pag-okuparan sa mga grades 9 and 10, samtang ang building naman sa Asaride Integrated School in gagamiton sa 143 nga estudyante como computer room sa grade 4 ngan sa grade 6 ngan para sa kindergarten ngan grade 1. Ang istruktura sa Asaride Integrated School nga may rampa ngan elevated ang disenyo, pagputihel sa kabataan sa baha in na kantidad sa 9.91 milyones ka pesos nga ginpunduhan sa ilarom sa Department of Education's Basic Educational Facilities Fund. Back to you, Ma'am Pen. Salamat, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Samtang may danala kita 3 minutos nala ug sa mag-alas 9, sobra 200 nga pulis igin-deploy han Pro-8 haupat nga probinsya ha rehiyon. Maayuda pag-secure han 2025 midterm elections. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Ginpangunahan ni Police Brigadier General G.R. Kumigat, Regional Director ng Police Regional Office 8, and turnover ng send-off ang 237 nga kapulisan nga ipapadara kumukadugangan nga pera sa mga probinsya, yan nga maabot nga eleksyon it Mayo 12. Ang seremonya ang gindumara multipurpose hall, hakang Properto Kang Leon, Palolete, kasangkalap nga adlaw. Ini nga mga police personnel in ma-assign hapat nga police provincial offices. Kinarawat ang Leyte PPO in 104 nga tauhan, samtang 50 naman na niging-deploy nga diha Eastern
Northern Samar PPO, 40 Southern Leyte PPO, ngan 43 sa Samar PPO. Labot lahini may adiliwa 127 nga police di nga regional headquarters ngan regional support unit nga iginbutang como regional reactionary standby support force nga magpapabilin nga nakaantabay ngan andam nga magresponde orasin panginahanglan. Sigon kan Regional Director Kumigad, kumpiyansa yan kapasidad nga dedikasyon niya mga tauhan nga iginpadara. Ialiwat gintugon niya mga tauhan nga maging responsable ng tangkod na trabaho. Ang bugos nga persa han Police Regional Office 8 inigin pailarom na ha full alert status tikang pahan Mayo 3. Inin epektibo nga diton Mayo 15. Hini nga panahon kansilado nga tanan nga leave o bakasyon han PNP personnel ngan nga tanan ay naka-duty para may pabilin ang pinakahitaas nga lebilhin alerto habugos nga rehiyon. Kasumpay hini na apilar ha publiko Regional Director Kumigad nga makigbinuligay magin alerto ngan dayon nga report sa otoridad in mga kaduda-duda nga mga aktibidad o hitabo para masigurin usa nga malinis tuhay ngan mahimya nga eleksyon habugos nga Eastern Visayas region. Parang Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat, Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. At oras alas 8:59 na sa buntag, ano na announcement din sa Sugod Water District no, ano na mahitabo nga water interruption karong alauna sa Hapalis hangtod alas 6 sa gabi ang apitado nga barangay ang Zone 1 hangtod Barangay Zone 2, 3, 4, 5, Rizal, San Roque, portion sa Barangay Pandan, Tampoong San Miguel, San Jose ug Barangay San Pedro. Pahinumdom kadto gikan sa Sugod Water District dinhi sa lungsod sa Sugod. Og mga balita nga naandam sa Tibok Pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod karong adlaw nga Miyerkules sangan sa mong station manager Sir Dindo Alaras atong kauban sa pikas lawak sa Master Control Kuya Rito Cabales ug Kuya June Antegra. And atong pasalamatan nato mga reporter nga nagatulog balita karong adlaw. Og kini ang inyo na kauban sa Good Morning Eastern Visayas, Jevic Epi. So once again, good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Gan sa ngaran sa nakaupod ko sa kontrol, BOS Louis J. Halalon, gan si Ezra Taro, gan sa ngaran sa nakon mga news contributors, si Suset, gan Charmaine, ganyan yung nakaupod Gina Vilon, nagbabasalamat, good morning Eastern Visayas. Ma'am Eileen. Sa pangaray ni Regional Head Ren Arento, Inis Eileen Alason Diaz, sa PIA Northern Samar nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Ma'am Eileen Diaz, PIA Northern Samar. So, good morning again, si Rian Arinto. Da mga salamat, Jevic Apis, Radyo Pilipinas, Sogod Southern Leyte, ASM Jean Navilon, Radyo Pilipinas, Calbayog. Hangaran ito na bugos nga puwersa ito na stasyon DYES, tikang kanati Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey, anato na mga nakahampang Didia Master Control, Engineer RV Dadios, contributors Daisy Bilizar, Ati Sok Abiriang na Dayan Camplon, Ati Pen Pumida ini, nangingimbitar kami buwas ngahaw, pareho nga oras nga nistasyon, di nila ato na taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po